Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa maaksyang edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At mga kapatid, ngayon po ay June 19, ako po si Cherie and makakasama po natin ng alas 4 ng hapon at yun ni Aina Magpale. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Cherie, at magandang hapon sa ating mga netizens. Tandaan nyo, saan mang sulok kayo ng mundo, kayo ang laman ng puso ni Senator Idol Raffy Tulfo. Ayan. Okay. At yun ni, na-eri po natin noong June 12, kay Atty. Dan po ito, at meron pong YouTube title na may-ari ng beauty clinic, Ipinatulfo. At ngayon po, nandito po sa ating tanggapan, actually, kumontak po sa atin si Miss Abigail Book. Siya po yung nirereklamo noon. Siya po yung owner ng Luxscape Nails, Lashes and Aesthetics. At para po sa iba pang detalye ng balita ng case po na ito, Yes. meron po tayong flashback video, panoorin niyo po. Okay. Si Abigail Garcia Book, nag-offer po siya sa akin na maging investor po. Unang offer sa akin is co-partner po. The agreement po, kinabasa ko po sa attorney para pong lumalabas, siya pa rin po ang may-ari ng Luxscape. Ang ginawa niya po, pinasok niya po ako sa franchise, which is hindi po yun yung usapan namin. Magkano lahat ang naibigay mong pera sa kanya? 1.8. Pag-aaralan natin yung legal existence yung company ng suspects upang mapiho natin kung sila ba talaga ay may mga dokumento to offer investments from the public. Maaari pong dalhin po nila lahat ng dokumento na meron silang hawak upang mapag-aralan natin kung ano klase ba talagang nature ito, kasong ito. Schedule po natin yung pagpunta natin kay Sir Eric Mercado, no, para po maasistihan po kayo. Pinangarap ko, naging ganito na lang. Sayang. Si Abigail So, kay Papi Torny pala ito na kaso noong June 12, si Miss Abigail Book. Siya ang owner, together with other owners, nitong Luxscape Nails, Lashes, and Aesthetics. So, Miss Abigail Book, ito naman ngayon ang pagkakataon para bigyan mo ng linaw o liwanag yung sinasabing complaint naman o reklamo against sa grupo ninyo. Brand ko po yun. Brand mo? Brand ko po siya. Nails, Lashes, and Aesthetic Clinic po siya. Okay. So, may mga services po kami, agreements na open for franchising, Okay. rebranding, mga ganun po. Okay. Pag sinabing open for franchising and rebranding and whatnot, I am already assuming na registered kayo. Yes, ma'am. May SEC. Pangatlo po dapat, yung Paranaque. Okay, pangatlo dapat. Pero existing ngayon, ilan? Dalawa po. Dalawa, okay. Ngayon, may mga nagrereklamo sa inyo at nagpunta nga dito, dumulog dito, sila Regine Lacsina, Judy Andeluna, Linda Senerado, and company. Ano ang transaction na ito? Bali, yung usapan po namin ni Regine Lacsina, partnership contract po yun. Partnership contract. Dahil meron naman tayong proseso talaga, kakausapin natin si Sir Eric Mercado, ang Assistant Director ng NBI-NCR. Sir Eric, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Oo. Sir Eric, mukhang mapaparami ang aming i-refer po sa inyo. But in any case po, I think nasabi naman po na rin ng staff yung tungkol dito sa reklamo of the two parties against each other. Ito po yung sa Luxscape Nails from a previous... Si Sir Eric rin yata ang pinag-anuhan natin, yan po, ang pinag-referan natin. Luxscape Nails at kusa naman po na nagpakita rin yung inirereklamo na si Miss Abigail Book. But apparently, marami pong pinaghuhugutan ang mga transaksyon at ang mga aligasyon. So, sir, I advise them na lahat po ng documentation available that will support all of their claims must be brought to the NBI. Sa inyo po. Tama po ba ako, sir? Opo, attorney. At papel lang naman po ng ating ahensya ay magsiyasat regardless kung sino po ang mga taong nasa likod nito o sino ang mga taong involved. Ang tinitingnan po natin ay yung legality ng transaction at ano yung mga epekto ng mga transaction ito sa ating mga kababayan. Yung pong pagpapakita po ni Ma'am Abigail dito ay maganda pong hudyat yan na baka sakali. Dalawa po kasi tinitingnan natin, magkasundo sila at ito naman po sa panig ng NBI, magsiyasat kami, aming revisahin ang mga dokumentong mayroong maipapakita sa amin
At kung meron talagang kaso na dapat isampa, we will do that. Yes. And as a matter of fact, may kanya-kanya po silang mga abogado. No? Oo. May kanya-kanya po silang mga abogado. At sigurado naman ako na they will have their own day in court, kumbaga. No? May mag-guide po sa kanila rin. At narinig din naman si Sir Eric na fair is fair. No? Tama po. At dito naman talaga sa larangan ng proseso na ito, ang ebidensya ang pinakamatibay na magpapatotoo ng mga sinasabi natin. So mahalaga yon. Whether it's a screenshot, exchange of messages, mga resibo, testimonya ng ibang tao, yun ang magpapatunay at magpapatibay ng bawat isa sa inyo ng mga aligasyon ninyo. But I still will not discount the possibility that there can be an out-of-court settlement. Okay? Abogado ako, pero pag nagkaso kayo, ang yayaman lang yung abogado. Hindi ko sinisira ng abogado. Ang sinasabi ko lang is, tulad ng sinabi ni Sir Eric din, i-weigh natin lahat, tapos kung saan ang dapat na merong kasuhan, because it might be different causes of action. Diba, Sir Eric? Pwedeng walang kinalaman dun sa transaction itself, but some other thing. And now, you will have counter issues or whatnot. Opo. Saka mga attorney, makabubuti po yun na nabanggit niya na may sariling abogado sila. Una, upang sila sa dapat nilang gawin na tama. Pangalawa ay yun ay makatitipid sa panahon sapagkat kung magpabalik-balik sa ating tanggapan at walang sustansya yung mga dalang mga dokumento, wala po tayong mararating. Malaking bagay po na sila ay ma-assiste ng ating mga abogado upang mas makatali po ang proseso at makita po natin kaagad at matukoy yung dapat nating gawin. Ayun. Ayan. So, ang kagwapuhan ni Sir Eric Mercado, madadagdagan ng kagandahan nitong mga nagrereklamo dito ngayon sa Wanted sa Radyo. Kanina tinanong ko si Regine kung meron ba siyang gusto sabihin, but she declined at wala na rin siya sasabihin. Abigail, ikaw rin naman, bigyan ng pagkakataon. Meron ka bang gustong sabihin? Wala din po. Wala na rin. Na-clarify na po ba yung side niyo?